As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli kaibigan. Ako po ang iyong kaibigan, Ner Caranza, na nagsasabing, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Lamentations 3:22 and 23. Napakabuti ng ating Panginoon. Purihin ang Kanyang pangalan sa Kanya pong kagandahang loob na patuloy na ipinararanas sa bawat isa sa atin. Patuloy nating taglay ang buhay na Kanya pong ipinahihiram. Kaibigan, napakabilis ng ating panahon. Ngayon po ay Biyernes, ika-28 ng Pebrero, huling araw ng February. At bukas na po ang pagpapasimula ng ating natatanging pag-aaral na may pamagat na Revelation of Hope. Kaya inyo po itong abangan sa ganap na ikapito ng gabi. Bukas, sa ganap na ikapito ng gabi, ang pagpapasimula ng ating Revelation of Hope. Akin pong binabati ang ating mga tagapakinig sa iba't ibang lugar po dito sa Luzon, sa iba't ibang mga stasyon na dinadala ang ating programang Rise and Reflect. Tayo po dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect ay naglalayon na pasimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At sa atin pong pagpapatuloy sa pagbasa ng Biblia mula po sa ang Bible Pinoy Version, atin namang babasahin ngayon ang chapter 48 ng Genesis, verses 1 to 22. Sundan niyo po ang aking pagbasa. Dumating ang panahon, may nagsabi kay Joseph na may sakit ang tatay niya. Kaya dumalaw siya kasama ang dalawa niyang anak na sina Manase at Ephraim. Nung malaman ni Jacob na dumating si Joseph, pinilit niyang bumangon at umupo sa kama. Tapos sinabi ni Jacob kay Joseph, "Nung nasa Luz ako, doon sa Kanaan, nagpakita sa akin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at blines niya ako. Sabi niya sa akin, pararamihin ko ang lahi mo at gagawin ko silang malaking bansa. Ibibigay ko sa kanila ang lugar na ito at magiging kanila ito forever." Sabi pa ni Jacob, "Joseph, sa akin mo ibibilang yung dalawa mong anak na pinanganak dito sa Egypt bago ako dumating. Kagaya ni na Reuben at Simeon, anak ko rin sina Ephraim at Manase. Pero yung mga susunod mo pang anak, sayo talaga sila. At sina Ephraim at Manase ang magbibigay ng mana sa kanila.
Ginagawa ko ito para sa nanay mong si Rachel. Nung pabalik ako galing sa Mesopotamia, namatay siya sa Kanaan, malapit sa Efrat. At sobrang lungkot ko noon. Doon ko siya nilibing sa tabi ng daan sa Efrat. Ito yung tinatawag na Bethlehem ngayon. Nung makita ni Jacob ang mga anak ni Joseph, tinanong niya, "Sino ang mga ito?" Sumagot si Joseph, "Mga anak ko po, sila yung binigay sa akin ng Diyos dito sa Egypt." Sabi ni Jacob, "Ilapit mo sila sa akin para mabless ko sila." Matanda na nun si Jacob kaya malabo na ang mata niya. Nilapit nga sa kanya ni Joseph ang mga bata, tapos niyakap sila ni Jacob at kinis. Sabi niya kay Joseph, "Akala ko hindi na kita makikita, pero hinayaan ngayon ng Diyos na makita kita, pati ang mga anak mo." Kinuha ni Joseph ang mga bata na nakakalong sa lolo nila, tapos yumuko siya sa harap ni Jacob. Nilagay ni Joseph si Ephraim sa kaliwa ni Jacob at sa kanan naman si Manase. Pero pinag-cross ni Jacob ang mga kamay niya. Pinatong niya yung kanang kamay niya sa ulo ng mas bata na si Ephraim. Tapos yung kaliwang kamay naman sa ulo ng panganay na si Manase. Tapos bless niya sila. "I-bless sana kayo ng Diyos na pinaglingkuran ng mga tatay kong sina Abraham at Isaac. Ang Diyos na nag-guide sa akin noon hanggang ngayon. I-bless sana kayo ng anghel na nagligtas sa akin. Dahil sa inyo, maaalala ang pangalan ko, pati yung mga tatay kong sina Abraham at Isaac. Magkaroon sana kayo ng maraming anak." Nung nakita ni Joseph na kay Ephraim pinatong ni Jacob ang kanang kamay niya, hindi niya yon nagustuhan. Hinawakan niya ang kamay ng tatay niya na nasa ulo ni Ephraim para ilipat sa ulo ni Manase. Sabi niya, "Tay, ito po ang panganay. Sa kanya niyo ipatong ang kanang kamay niyo." Pero tumanggi si Jacob at sinabi, "Oo anak, alam ko. Magiging malaking bansa ang lahi ni Manase, pero magiging mas malaking bansa ang lahi ni Ephraim kesa sa kanya. Magiging maraming bansa ang lahi niya." Sinabi pa ni Jacob, "Babanggitin ng mga Israelites ang pangalan niyo pag magdi-declare sila ng blessing. Sasabihin nila, maging kagaya sana kayo ni Ephraim at Manase." Sa ganung paraan, ginawang una ni Jacob si Ephraim kay Manase. Tapos sinabi ni Jacob kay Joseph, "Anak, malapit na akong mamatay, pero kasama niyo ang Diyos at ibabalik niya kayo sa bayan ng mga ninuno niyo. Sa iyo ko ibibigay ang Shechem at hindi sa mga kapatid mo. Nakuha ko ang lugar na yon sa mga Amorites gamit ang espada at pana ko." Kwento ng pamilya. Marahil ay naranasan niyo na rin na ang inyong mga anak ay humiling sa inyo ng kwento tungkol sa inyong pinanggalingan o pinagmulan, probinsya o pamilya. Gusto nilang malaman ang mga nangyari noong bata pa kayo at ang kwento ng inyong pamilya. Ang mga kwentong ito ay malalim na bumubuo ng kanilang pagkatao. These stories are formative. They give them a sense of place and belonging. Ang asawa ni Joseph ay isang Egyptian mula sa isang mataas na rank ng pamilya ng mga pari, sangayon sa Genesis 41 verse 45. Si Joseph mismo ay isa sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno sa Egypt. Maaring pinalaki niya ang kanyang mga anak bilang mga Egyptian at ibigay sa kanila ang lahat ng mga benepisyo ng isang piling Ehipsyo na pagpapalaki. Subalit binigyan niya sila ng mga pangalang Hebreo o pang-Hudyo. Sa Genesis chapter 48, ipinaampon niya sila bilang mga anak ni Jacob ng kanyang ama. Nang malapit nang mamatay si Jacob, dinala ni Joseph ang kanyang dalawang anak upang basbasan ni Jacob. Ikinuwento ni Jacob sa mga batang ito ang tungkol sa kanilang pamilya. Isinalaysay ni Jacob ang kwento na nagpakita sa kanya ang Diyos at nangako na papalaganapin kita at pararamihin ang iyong bilang. Gagawin kitang isang pamayanan ng mga tao at ibibigay ko sa iyo ang lupaing ito bilang pag-aari na walang hanggan sa iyong mga inapo pagkatapos mo. Sa verse 4 ng chapter 48, yung kabanatang ating binasa. Wala nang mas mabubuong kwento pa para sa pamilya ni Jacob kaysa sa pangakong ibinigay ng Diyos sa kanya at sa kanyang amang sina Isaac at Abraham na nauna sa kanya. Ang mga anak ni Joseph ay naging bahagi ng kwentong ito nang ang pagpapala
ay ipinasa sa kanila sa pamamagitan ng blessing ng kanilang lolo na si Jacob. Nanalangin si Jacob na sila ay tawagin sa aking pangalan at sa mga pangalan ng aking mga ama na sina Abraham at Isaac sa talatang 16. At bilang mga tagasunod ni Jesus, kaibigan, mayroon din tayong kwento ng ating pamilya ng Diyos. Tayo ay iniligtas mula sa ating pagkaalipin sa kasalanan at pinatawad ng Diyos. Sang-ayon sa Roma, Kabanatang 6, talatang 1 hanggang 14. Tayo ay inampon sa pamilya ng Diyos bilang kanyang mga anak na lalaki at babae. Pakinggan mo ang sinasabi sa Roma, Kabanatang 8, talatang 14 hanggang 17. Ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. At ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Ang banal na Espiritu at ang ating Espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. Sa talatang 17, at bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Kaibigan, mayroon tayong isang bagong pagkamamamayan sa langit, sang-ayon kay Apostol Pablo sa Filipos 3:20. At balang araw, tayo ay ibabangon na kasama ni Kristo at maghaharing kasama niya, sang-ayon sa unang Korinto, Kabanatang 15, talatang 20 hanggang 28. At sa Roma, Kabanatang 6, talatang 5, at kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli, tulad ng muli niyang pagkabuhay. Kaibigan, isang napakagandang kwento ng pamilya ni Jacob, ni Joseph, mula sa kanilang mga lolong sina Abraham. Ngunit tayo bilang mga mananampalataya ay inaampon sa pamilya ng Diyos upang maging isang pamilyang ililigtas ng ating Panginoon. Kaibigan, ano ang kwento ng iyong pamilya? Paano nito hinubog ang iyong pananampalataya? Ano ang pagkaunawa mo na tayo ay ibinibilang sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng adoption? Tandaan natin na ang iyong pinakamahalagang pagkakakilanlan ay matatagpuan sa ating Panginoong Hesukristo. Para sa iyong mga comment and reflection, maaari kang mag-comment sa ating comment section. Kayo po na nariyan sa ating pong Facebook page at sa YouTube channel. Diyan po sa comment section, pwede nyo pong isulat ang inyong comment and reflection. At para naman po sa mga kaibigan nating nakikinig sa radyo, ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Sa atin pong pagpapatuloy, pakinggan natin ang isang napakagandang awiting may pamagat na This Is Not My Home na inawit ni Evany Sahonia. Pakinggan po natin ang makalangit na awiting ito. Through the eyes of an orphan, see pain here on earth, all the hunger and starvation this world is going through. There are wars everywhere, people dying here and there, but there is hope, it's not the end. We are bound for glory. This is not our home. This
This is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. At times our problems just get too much, and we feel like giving up. When we've really fought the hardest, yet we fail in the end. Our friends have gone away, everything seems just in vain. But there is hope, it's not the end. We are bound for glory. This is not our home, this is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. We all desire to live in a perfect world. It may not seem, but we're heading there. This is not our home, this is not where we belong. God prepared a place for us to be happy eternally. One day we'll be there with His bright glory to share. There will be no sorrow, there will be no pain. There we will see Jesus face to face. Purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe ng awit na iyong inawit, Sister Ebony. At ngayon kaibigan, tayo po ay dadako sa ating pananalangin at nais kong makasama ka sa atin pong paglapit sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, dakilang Ama, habang pinag-aaralan po namin ang kwento ng pamilya ni Jacob sa aklat ng Genesis, kami po ay nai-inspire at pinagpapala. Amin din pong idinadalangin, Panginoon, ang aming mga sariling mga tahanan, pamilya, na maisama sa hanay ng mga pamilyang naghahanda sa pagkamamamayan sa langit. Panginoong Diyos, nakikita mo ang maraming pangangailangan kinakaharap ng bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami ng pananampalataya, karunungan at tiyaga upang kami ay maging isang pagpapala sa mga taong nakakasalamuhan namin araw-araw. At sa umagang ito, dakilang Ama, ipinapakiusap ko po at dinadala ang mga pasanin ng aming mga kaibigang nakikinig. May mga mahal sila sa buhay na may karamdaman. Panginoon, akin pong idinadalangin na inyo po sana silang pagalingin. Anumang pagkakasala at paglimot namin sa batas ng kalusugan na amin pong nagawa kung bakit kami nagkaroon ng ganitong karamdaman, patawarin niyo po kami at tulungan na mabuhay ng naayon sa inyong kalooban. Akin pong idinadalangin, Panginoon, ang mga kaibigan naming naghahanap ng
tatrabahuhan. Tulungan sila, Panginoon, na makatagpo at tulungan na matustusan ang kanila pong pangangailangan sa araw-araw. Dakila naming Diyos ang mga anak ng aming mga tagapakinig na nagsisipag-aral. Pagkalooban po ng karunungang nagbubuhat sa inyo. Tulungan po na makamit ang tagumpay, ang kanila pong mga pinapangarap na mabuting buhay kasama kayo. Dakila naming Diyos, salamat po na inyong diringgin ang aming panalangin, sapagkat ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli, kaibigan, sa inyong pagtangkilik dito sa atin pong himpilan, AWR 89.1 FM, at dito sa ating programang Rise and Reflect. Akin pong patuloy na inaanyayahan kayo na inyo pong abangan ang ating natatanging pag-aaral na ihahandog mula po bukas alas 7 ng gabi, ang Revelation of Hope. Abangan nyo po ang natatanging pag-aaral na ito. Bukas, sa ganap na alas 7, dito pa rin sa ating himpilan, 89.1 FM, ang Revelation of Hope. At sa inyo pong patuloy na pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, muli ko pong iniaalok sa inyo ang atin pong Bible Study Guide na may pamagat na Explore. Ito ay mapapasa inyo kung inyo pong ipapadala ang inyong mga kompletong pangalan at address. Ito po ay libre naming ibibigay sa inyo. Ipadala lamang ang inyong mga kompletong pangalan at address. Ganon din po ang contact numbers dito po sa ating palatuntunan at himpilan. Sa inyo po na nasa Facebook page at YouTube channel, inyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan at address. Isama na rin po ninyo ang inyong contact numbers para mas mabilis po nating na ipapadala ang Bible Study Guide na ito. At para naman sa inyo na nakikinig sa mga radyo, ang atin pong numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ako ang iyong kaibigan sa radyo na nagsasabing, kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Patuloy po kayo makinig sapagkat ihahandog pa namin sa inyo ang mga makalangit na awitin at ang salita ng buhay. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.